Ito ang Balitaan Plus. Balitang higit pa sa katotohanan. Balitang walang politika. Balitang pampaaralan. Serbisyong paaralan lamang. Kahapon, kayo, habang buhay. Dating kongresista si Saldico wala na umano sa Czech Republic ayon sa ilang otoridad. Babae patay sa salpukan ng 3 motorsiklo sa Marilaki Highway, 4 sugatan. At Senador Bato de la Rosa ikinukonsiderang hindi natatanggap ng sahod o allowance ayon kay JBR Sito. Magandang gabi po, narito na ang Balitaan Plus Primetime. Ito po ang dilingkod, Arkino Juan David Cabell. Mga kabalitaan, dating kongresista na si Saldico, wala na umano sa Czech Republic ayon sa ilang mga otoridad. Humihingi na ng asilom si dating kongresista at ang membro ng Cobicol na si Saldico sa France ayon sa anunsyo ng Malacanang nitong Martes. Isang araw matapos sabihin ng mga otoridad ng SEC sa isang misyong Pilipino na pinamumunuan ni Justice Secretary Frederick Bida na wala na sa kanilang kustodiya ang dating kongresista na harap sa mga kasong graft at malversation. Bilanggit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang maaasahang impormasyon mula sa Department of Foreign Affairs o DFA at idinagdag na si Ko ay nasa kustodiya na ngayon ng France. Sinabi ni Castro na humihingi na ng asilom si Ko sa France dahil sa usapin ng political persecution. Bilanggit ang impormasyon mula sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sinabi ng opisyal ng palasyo na maaaring gumala si Ko sa Schengen area. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito lamang Huwebes na si Ko ay nahuli at nasa kustodiya na ng mga opisyal ng Czech Republic matapos umanong magkaroon ng mga isyu sa dokumentasyon. Samantala, babae patay sa salpukan ng 3 motorsiklo sa Marilaki Highway sa Rizal, 4 sugatan. Isang babayang nasawi habang 4 ang sugatan sa salpukan ng 3 motorsiklo sa Marilaki Highway sa Tanay, Rizal. Ayon sa ulat itong Martes, naganap ang insidente sa madilim, pababa at pakurbang bahagi ng nasabing highway sa Barangay Sampaloc bandang alas 11 ng gabi nito lamang Linggo. Isang big bike, isang scooter at isang underbound motorcycle ang nagkarambola. Tumila po naman ang 2 angkas at babaeng rider ng scooter. Dead on arrival o dead on the spot ang isa sa mga angkas ng scooter matapos naman ng mapruhan sa ulo, habang nagtamo naman ng minor injuries ang 2 niyang kasama. Ayon sa mga otoridad, humandusay naman sa highway at nagtamo ng mga sugat sa katawan ang mga lalaking rider na big bike at underbone motorcycle. Dinakip naman ng pulisya ang 27 anyos na rider ng big bike na sinasabing namasyal sila sa Infanta, Quezon at pauwi na sana sa Pasay nang maganap ang sakuna. Maharap naman sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries, and damage to property ang rider. Samantala, Senador na si Bato de la Rosa ikinukonsiderang hindi natatanggap ng sahod mga allowance ayon kay JBR Sito. Ikinukonsidera na umano ni Senador Bato de la Rosa na hindi natatanggap ng kanyang sahod at mga allowance habang hindi pa rin siya nagpapakita sa Senado. Ayon kay Senador JBR Sito, chairman ng Ethics Committee. Kinumpirma yan ni Ejercito matapos magpulong ang pinamumunuan niyang Senate Committee on Ethics on Privileges nito lamang Martes upang iproseso ang mga nakabinbing mga reklamo batay sa first in, first out na sistema. Dito lamang nakaraang linggo nanawagan si Ejercito kay De La Rosa na voluntaryong isuko muna ang kanyang sahod at allowances habang hindi pa siya pumapasok sa Senado. Hindi na nagpapakita sa publiko si De La Rosa at hindi rin dumadalo sa sesyon ng Senado magmula pa lang Nobyembre 2025 kasunod ng mga impormasyon na paglabas na umano ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban sa kanya. At yan po ang kabuuan ng mga balitang higit pa sa katotohanan patas na nagbabalita sa paaralan. Para sa mga balita, mangyaring bisitahin ang balitaanplus.ph.mystrikingly.com o mag-email sa officialbalitaanplus@gmail.com. Ito po ang nilingkod, Arkino Juan David Cabell, nag-uulat para sa Balitaan Plus. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas.